Maaari ba magsitayo ang lahat para sa panalangin? Bini-bini, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin? Magandang araw sa inyong lahat, aming mga mag-aaral. Bago tayo magsisimula sa ating tatalakayin, ay magpapakilala muna kami sa aming mga sarili. Ako nga pala si Bini-bining Berlin Bulak. Kalihim, sino-sino ang lumiban ngayong araw? Magaling! May 5 puntos kayo lahat para sa araw na ito. Bago kayo magsiupo, maaari niyo bang pulutin ang mga nakakalat sa inyong kinatatayuan? Okay, magandang buhay sa lahat, no? Ako nga pala si Jeremy. Ganito, no? Bago kami tumungo sa aming formal na talakayin, no? Meron kaming ipapakita na mga salita sa mga mag-aaral, no? Na huhulaan ito ng mga mag-aaral, no? So, ang unang pangungusap ay ganito. Suntok sa buwan. So, ang inaasahan namin na sagot mula sa mag-aaral ay ang kahulugan nito ay imposible. Pangalawa ay parehong kaliwa ang paa. So, ito po ang ipapakita namin sa buong klase. So, ang inaasahan namin na sagot mula sa mag-aaral ay ang ibig sabihin ng salitang parehong kaliwa ang paa, ang ibig sabihin ay hindi marunong sumayaw. Yun ang kahulugan ng parehong kaliwa ang paa. So, dadako tayo sa pangatlo. Ang pangungusap sa pangatlo na ipapakita namin na mga pangungusap, no? Ganito siya. Ang matapat kong alipin sunod ng sunod, no? So, ang inaasahan namin sagot mula sa mag-aaral ay ang sagot nun ay anino. Ang sunod namin ipapakita na ay, so hindi na siya pangungusap or mga salita, no? Ipapakita namin yung kung familiar kayo sa mga picture nun na huhulaan ito ng aming mag-aaral, no? Ang unang ipapakita namin na larawan ay ang salawikain, no? So ito ay may sala plus tapos plus kain, no? Ang ibig sabihin ay salawikain. So ang pangalawa ay ang sawikain, no? Ito ang inaasahan namin na sagot mula sa mag-aaral, no? Sawi plus kain, no? Idugtong lang, no? Ang ibig sabihin ay sawikain. Ang pang-apat pangatlo rather. Ang pangatlo ay bag plus tong, no? Equals bugtong. So, yun ang ibig sabihin nun. Bug plus tong, no, equals to bugtong. So, yun ang mga activity na gagawin namin bago magsimula ang formal na talakayan. Ako nga pala si Binibining Hazel Banagua. Base sa mga salitang nabuo mula sa larawan na ipinakita, may idea na ba ang lahat sa ating tatalakayin? Tama, sa inyong palagay, anong pampanitikan iyon? Tama, handa na ba kayo para sa ating talakayan ngayon? Ating paksang aralin para sa araw na ito ay tungkol sa karunungang bayan. Maaari bang basahin niyong lahat ang nakapaskil sa pisara? Maraming salamat. Ang karunungang bayan ay isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng pangyayari, kaisipan at tradisyon ng isang lipunan o pangkat. Ang sunod, pakibasa ang nakapaskil. Salamat. Ang sawikain ay isang uri ng salita na naglalaman ng mensahe na hindi tuwirang tumutukoy sa literal na kahulugan ng mga salita. Ang pangatlo naman, pakibasa. At ang panghuli ay ang kasabihan. Pakibasa ng sabay.
Ang kasabihan ay naglalayong magbigay ng gabay at inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng maikling pahayag, nagtataglay ng malalim ng kahulugan. Ito rin ay nagpapakita ng kariktan at katalinuhan ng wika. Naintindihan ba? Mabuti kung ganon. Mabuti naman at nakinig kayo. Ngayon, ipapangkat ko kayo sa dalawa. Ito yung pangkat isa at ito yung pangkat dalawa. Ang gagawin ng bawat pangkat ay gagawa kayo ng Venn diagram. Ang pangkat isa, ang gagawin ng Venn diagram ay ang pagkakaiba ng salawikain at kasabihan at ang kanilang pagkakatulad. Ang pangkat dalawa naman ay ang sawikain at bugtong. Isusulat rin nila sa Venn diagram ang kanilang pagkakahalintulad at ang kanilang pagkakaiba. Magaling, mabuti. Salamat sa inyong partisipasyon. Ngayon naman ay gumawa ng sariling bersyon ng salawikain, bugtong at kasabihan batay sa kasalukuyang karanasan sa paaralan. Isang pangungusap lamang sa bawat karunungang bayan. Halimbawa, isang pangungusap sa salawikain, kasawikain, bugtong at kasabihan. At isulat ito sa kalahating papel. Maraming salamat sa inyong partisipasyon. Bago matapos ang ating klase, gusto kong isulat ninyo ito upang malaman ninyo kung ano ang dapat na inyong sagutan o ipapasa sa susunod na pagkikita. Isulat na lamang. Sa 4 na uri ng panitikan, pumili lamang ng isang uri at gumawa ng sariling bersyon ng slogan. Ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat.